Every 2 to 3 days po kami naglo-load ng mga itlog dito sa mga incubators namin. Kaya every 2 to 3 days din po kami nag-harvest ng mga sisiu. Ngayong tag-init, sobrang bilis nilang dumami. Kapag 1 month old mahigit na po yung sisiu namin, yung aming binibigay sa kanila is Vipro 2000, Integra 2000, or Gallimax 2. Kayo na pong bahala kung ano yung mas okay sa inyo. Sa ganitong edad din, mas malakas na po silang kumain, so dapat magtipid tayo. Titipirin natin sila sa pagbibigay ng corn grits. Ngayong araw din na ito, pagkatapos kumain nilang Vipro 2000, magbibigay na ako ng corn grits for the first time. Kapag ang mga sisiu kasi natin is 1 month old pataas na hanggang maging 6 months old sila, ang dapat ibigay na feed sa kanila ay maintenance feeds. Ang lahat ng mga sisiu na to ay nakaprogram para maging breeders natin. Ito na po yung reaksyon nila sa pagbibigay natin ng corn grits. Yung iba, natutulala lang at ayaw pong kumain ng corn grits. Yung iba naman, nagtatry. Tignan din natin dito sa kabilang kulungan. Halos sila is pinipili lang yung Vipro 2000. Uy, ang aarte nyo ha. Kinabukasan, malakas na po silang kumain. 1:1 po yung ratio ng commercial at ng organic. Yung kinagandaan din sa pagmamanok, madali lang po sila maka-adjust sa kanilang bagong patuka. 29 pesos per kilo yung corn grits at 42 pesos naman yung per kilo ng Vipro 2000, Integra 2000 or yung Gallimax 2. Gusto ko rin palang ipakita sa inyo yung ating kaka 5 months lang na mga Shamu Giants Kanawayon. Malapit na rin natin ito magamit sa breeding. Ito po yung pinapakain namin, no, itong Vipro 4000. So kapag walang Vipro 4000 sa inyo, pili lang kayo, no, sa Integra 4000 or itong Gallimax 21. Ayan. Pero ito yung gamit namin ngayon at nilalagyan namin yan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, kompleto na kasi yan. Halos lahat ng vitamins andyan na po. Yan. So yun po yung pinapakain namin. Isang pakete o dalawang pakete niyan is good for 50 kilos of feeds na. Ngayong tag-init, shock na papatok itong pagmamanok. Dahil alam nyo ba, itong mga manok natin, mas mabilis yung produksyon nila kapag tag-init. Dahil mas mabilis lang po ma-develop yung kanilang eggs inside ng kanilang ovaries, no, kapag tag-init. Nakikita nyo po sa mga layers ng mga farm na napuproduce ng mga white eggs na binibenta sa palengke, yung kanilang artificial lights po is yung bulb. So tayo hindi natin need ng ganon dahil nga naka-free range tayo. At sa tulong ng tag-init, mas napapaganda yung kanilang production, mas napapabilis. Yan. And about naman sa mga damo, walang problema yan, no? Kasi nga nagbibigay tayo ng mga feeds sa ating mga alaga. Yan. So 100 grams per day lang naman yung isang manok yung mauubos niya, no? So sa umaga 50 grams and 50 grams din po sa hapon bawat manok, no? So ganoon po yung pagbibigay, lalong-lalo na sa pure feeds dahil mas mabilis lang po yung matunaw. Unlike kapag nagbibigay ka ng crack corn, mas matagal pong matunaw yung crack corn kasi nga matigas. Yan. So sa crack corn 80 grams, no, pwede na po 'yon bawat isa. Yan. Kaso nga lang kami ngayon marami kaming orders kaya pure feeds kami and sinusunod namin yung 100 grams per day per head. No, 'yun yung ginagawa namin. Malaki na naman yung chance na magmahala na naman yung karne ng baka, no? At saka kambing. Yan. So pagpipiliin ka baboy ba or manok, siyempre, ang manok din po kasi mas maganda yung kanyang benefits, no? Mas masustansya siya kumpara dun sa baboy kasi more on fats yung baboy. Ito pong ating mga manok, no? Ay lalo-lalo kapag nagpa-fattening tayo ay nagbibigay tayo ng mga organic. So mas maganda 'yon kapag para sa konsumo ng mga tao. Yan, no? So kapag sa kambing kasi is mahirap na po maghanap ngayon ng fresh na damo. So dito is patuka. Abot naman sa patuka ng manok namin is may sarili kaming aggrevet kaya mas nakakamura din po kami sa feeds dahil direct tayo sa mismong distributor. And pwede po kayo makabili doon ng murang feeds dahil may discount po per kilo yung binibigay namin doon sa aggrevet natin, no? And about sa sisiw namin, wala pong problema kapag umaga dahil pinapatay po namin yung ilaw namin dahil mainit po, no? So ganun po yung advantage kapag El Nino mas mainit. At napakalaking advantage nito sa ating mga manok at iting advantage natin yon sa pamamagitan ng pagbigay ng vitamins. And about naman sa sipon ng mga manok natin, pwede din po tayo magbigay ng Panamox Forte, no, sa kanila. Dahil minsan, kapag halimbawa nainitan yung patubigan nyo,
posible din po magkasipon yung inyong manok kapag nainom nyo ng manok natin kapag mainit na tubig, no? Dahil nga nainitan ng araw, no? So, napakaganda po nitong mga techniques na to at talagang sulit na sulit itong pag-aalaga ng manok. Napapansin ko rin dito sa mga breeders natin, malakas po sila mag-mate, no? Dahil nga napaka-stable ng panahon. Lalong-lalo na nagbibigay tayo ng mga magagandang patuka, magandang pagkain. Kung may nakakasakit, nagbibigay agad tayo ng gamot, no? So, yun po yung ginagawa namin dahil po para ma-maintain yung kanilang kalakasan ng kanilang napuproduce. Yan. So, napakaganda po, no, na mag-mate sila ng maayos. Yan, para halos lahat ng itlog nila is meron pong similya. Kapag tag-ulan naman po, no, nakakapag-mate din naman sila doon sa loob. Pero mas maganda kapag nakakapag-mate sila sa malabas, nakakapag-mate sila ng maayos. Mas maganda yung hatching rate at yung kanilang egg production. And sa incubators naman, napaka-stable po ng temperature and humidity ngayon. No? Kasi kapag umulan po, tumataas po yung humidity and bumababa din po yung temperature dahil sa lamig ng panahon. No? So, ganyan po yung nangyayari. Pero yung mga ginagawa kaming mga procedures or mga techniques, no, para ma-maintain namin yung kinagandahan ng aming production. Yan, no? Kapag tag-ulan man o tag-init, talagang lalaban itong manok natin. Basta alam natin yung mga techniques sa pag-aalaga ng manok. Pero i-take advantage natin yung tag-init, no, dahil pabor na pabor to sa mga nagmamanok. Dito din sa pag-disinfect sa ating mga sa manukan natin, no. Yung mga poops nila mabilis nang pumadry dahil mainit yung panahon. Yan, so walang problema. And para maabot yung ammonia, nagwawalis din po kami dito pero minsanan lang, no, once a week. Yan, tapos once a week din po kami nagdi-disinfect ng aming manukan, no? Dahil napaka-importante din po na mag-disinfect, no, para maalis po yung ammonia, mga viruses, no, mga bacteria dito sa ating manukan. So, napaka-importante na mag-disinfect din po tayo, no, aside sa antibiotic. No, napaka-importante nun. And kapag nag-init din po, no, mas napapaganda ng manok yung kanilang balahibo and mas naaakit nila yung mga partners nila to mate, no? So, the more na they are mating, the more na maganda yung similya ng mga itlog natin, no? Dahil kapag walang similya yung itlog, no, baog po yan. So, sayang yung itlog kapag baog tapos in-incubate nyo. So, ganun po yung importansya dito sa tag-init, no, kapag tayo nagmamanok. Tayo sa mga giants natin, ito yung mga Shamu giants natin, no, na month-old tsaka may mga week-old din po tayo. And so, ito naman si Uno, yung ating napakalaking babae. Yan. Off-color yan. Napakaganda po ni Uno. May pamitay. Yan, may pamitay yan. Ito naman si Dos. Yan, Dos. Ganda, oh. Punta naman tayo kay Tres, na malakas ng mga itlog. Kanawayon. Halos dark kanawayon na siya. Light kanawayon naman tayo na si 4. Malakas mga itlog to, no, mula pagbili ko hanggang ngayon. At saka same lang sila ni Dos. Yan, si Tres kasi nagsisimula. Si Uno naman is nagpahinga to ng 2 weeks. And ngayon bumabalik na naman. White one, no, mula pagbili ko, nangitlog na rin to. Pero ngayon nagpapahinga sila. Simula nung nag-separate sila ng kanyang kambal niya sa white 2. Ito po si white 2 sa kabila. Papakita natin. Yan, white 2. Sa kabila naman tayo, ating trio kanawayon na 4 months old. Yun. Lalaki, oh. Isang babae lang po yung andito. Kala ko kasi dati mga babae to. Hirap kasi yung kanawayon, no? 2 months old pa siya bago malaman yung kanyang 100% na gender. Doon naman tayo sa kabila. PB line natin. Yan. 4 months old. Ito naman yung ating Dumpo Giants. Yan. And Shinjo Gigante natin.
Yan. So, from Elrich Farm yung nanay nito, tsaka Dumbo yung papa. Kaya, Shinjo Gigante. Meron din po tayo dito mga 2 months old na Giants.